Pero doon sa usapang legal, kasi napapansin ko parang napaka-smug ng ibang mga senador eh. Parang, sige, punta kayo sa Supreme Court. Feeling ko lang naman, oh, parang they're pretty confident na because of the sui generis nature of the impeachment court, the Senate being the impeachment court, hindi sila pakikialaman at para bang sila yung may total control dun sa kinabukasan ng impeachment trial. And ang lumalabas nga ay parang optional pala yung pagsasagawa ng impeachment trial. Ang tanong ko sa usapang legal, how likely ba na manghimasok ang Supreme Court dyan? Kunwari doon sa issue ng mandamus. Well, nakalagay may constitutional imperative no? Pag ayaw mong gawin, yung mandamus will lie. If it is your ministerial duty ba ng Senate to constitute itself as an impeachment court once the articles of impeachment has already been transmitted by the House of Representatives? My answer is yes. Hindi nila pwede sabihin, ayaw ko eh. Ang nakalagay babasahin ulit natin the trial by the Senate shall forthwith proceed. Hindi binigyan ng option. Ang hindi to prerogative, no? Ito ay ministerial duty. So i-constitute muna nila and then magdesisyon sila. Pero i-constitute muna nila, manumpa muna sila as an impeachment court. And then, i-settle nila yung issues. And then after that, di ba, kung grave abuse of discretion, yung mga desisyon nila, after they constitute themselves as an impeachment court, then that is reviewable by the Supreme Court, diba? Because of the expanded judicial powers of the Supreme Court under the 1987 Constitution. So, to begin with, paano natin malalaman kung may grave abuse of discretion kung ayaw man lang nila i-constitute yung sarili nila para mag-decide? Diba? Bago sila makapag-decide, they still have to constitute themselves as an impeachment court because hindi totoo yung sinasabi nila na pagka hindi nila inaktuhan nito, tapos na because end na ng Congress. Diba? Tandaan natin, numerous cases na ang nagsabi na the Senate is a continuing body. Garcia versus Senate of the Philippines, GR number 157584, April 20, 2006. Ang sabi, the Supreme Court said that the Senate is a continuing body and thus could continue its inquiries. Inquiries lang ang pinag-uusapan doon So the Senate, unlike the House of Representatives, is a continuing body. Sabi yan sa Garcia versus Senate. Sabi rin yan sa Neri versus Senate Committee on Accountability of Public Officers or yung Blue Ribbon Committee, GR number 180643, March 25, 2008. Sabi rin yan sa Senate of the Philippines versus Ermita, and I can go on and on and on, citing cases saying that the Senate is a continuing body. What does that mean? It means na once transmit na yung articles of impeachment from the House of Representatives, hindi pwedeng sabihin ng Senado, tapos na nagsara na yung Kongreso na-transmit na So as a continuing body, that does not pause, meron siyang continuing imperative supposedly to constitute as an impeachment court. Diba? So pwede namang mag-constitute na sila ngayon tapos afterwards yung bagong mga senators, mawawala kasi iba, yung mga bagong senators mag-oath na lang as sitting judges, diba? Pero para yan sa ating mga judges, kahit naman mag-retire yung judge, diba? The moment na jurisdiction is assumed, jurisdiction continues, at just because nag-retire yung presiding judge doesn't mean wala nang jurisdiction yung court. Nandun pa rin yun kasi continuing rin yung jurisdiction ng court at continuing rin yung court. Ganon din sa Senado. So ngayon, na-transmit na, hindi nila pwede sabihin, uulitin ulit. Hindi, na-transmit na. Pagka sa House, hindi nila na-transmit, uulitin nila ulit. Pero ito na-transmit na At continuing body, ang Senate consistent yan sa ating jurisprudence. They have to constitute themselves as an impeachment court. No? Yung jurisprudence na binagit mo, Attorney Dino, no? So napakalawak. Pero magiging operative yan pag naisampa yung kaso o yung issue sa Supreme Court. Kasi dito mukhang mangyayari pagbobotohan ng mga senador. Those are the possibilities, di ba? At kahapon doon sa manifestation ni outgoing Senator Francis Tolentino, pinalutang niya yung idea na pag hindi raw natapos by June 30, yung impeachment trial, ay that should be deemed functionally dismissed. Help me out on this. Meron ba ganong konsepto? Functionally dismissed. Functionally, pag ito ay legislative work, tama si Senator Cayetano. No? Tolentino. Si Senator Tolentino. Ibig sabihin,
pagka hindi na ipasa yung batas, uulit yan. Legislatively speaking. Yeah. Pagdating sa investigasyon, sinabi ng Supreme Court, continuing yan. Lahat yung mga sinabi ko sa iyo dahil ang isang ano doon, 'di ba, yung kay Arnold nung sinabi, wala nga sa konstitusyon yung explicitly yung power of contempt ng mga legislature, pero sabi ng Supreme Court inherent yan pagka meron kang investigative powers. At ang difference between the House of Representatives and the Senate, as stated in the Arnold case, is pwedeng maging continuing yung contempt mo dahil continuing body siya. Sa House, pag na-contempt ka, pagka nag-adjourn na yung House, tapos na. Sa Senate, continuing kasi continuing body yan for purposes of investigation. For purposes of impeachment, no? Ang nakalagay is separate kasi yan eh. Separate kasi yung law on public accountability. It's a separate article in the 1987 Constitution, di ba? So legislature, yan nakalagay, ano trabaho ng legislature, sila gagawa ng batas, etc., etc. Separate yung public accountability, kaya nga mag-o-oath ulit eh. Mag-o-oath ulit yung mga senador para maging senator judges once the impeachment is transmitted. What does that mean? It means na mukhang naliligaw si Senator Tolentino at hindi niya dinadichotomize yung role ng senators from legislation and then from that of public accountability. Itong public accountability, separate office ito, separate article of the Constitution. In other words, yung sinasabi niyang functionally, ano sabi niya? Functionally dismissed. Dismissed, hindi totoo yan. Ang mag-uulit lang at ang mawawala lang yung mga legislations na hindi nila natapos. Pero pagdating sa accountability, pagdating sa investigations, it carries over to the next Congress if they want to. Okay, so technically, if they proceed with the reading of the charges on June 11, and then afterward they constituted themselves as an impeachment court, kahit recess na, pwede sila mag-trial, tama, di ba? At hindi nila kailangan tapusin by June 30, tama ba? Hindi kailangan. Hindi talaga kailangan, actually. Pero kung gusto nila magsimula ng trial, actually pwede. Tapos, may magpapalit lang yung mga ibang judges na nakaupo. Ganun lang yun. Para bang na-promote, di ba? Yung na-promote yung isang judge, naging Justice na Court of Appeals. Di ba? May upong ibang judge eh. Magtutuloy yung kaso, hindi siya uulit. Ganun siya. And that is very clear in the Constitution. Kaya hindi ko alam kung bakit ba nila pinagpipilitan eh. 'Di ba? Ano ba, pinagtatakpan ba nila yung katotohanan? Ayaw ba nilang matuloy? Sinabi na nga ni Sara Duterte na gusto niya matuloy yung impeachment, 'di ba? This is an opportunity for her to clear her name. This is an opportunity for us to find out the truth behind all the accusations na very serious, 'di ba? So para sa akin, very clear, no? Pwedeng ipagpatuloy ito ng susunod na Senado. Kahapon din sa press ko ni Jesus Escudero, paulit-ulit niya binanggit yung kapangyarihan ng plenaryo. So basically, everything can be put to a vote. Pero kung clearly, sinasantabi yung mandato o yung saligang batas, can the plenary powers of the Senate actually trump that? Kasi parang doon sila papunta eh, 'di ba? Pagbobotohan niya, we cannot bind the next Congress, etc., etc. Pwede ba natin pagbotohan na hindi na natin 'to trabaho? Hindi. Pwede ba natin ang pagbotohan na trabaho na nila at kapangyarihan nila yung kapangyarihan ng presidente? Hindi eh. You know, they are only sovereign in their own spheres. Yan ang center ng checks and balances, no? Kasi sinabi po checks and balances, equal yan. And they are sovereign, they are supreme in their own spheres. Ibig sabihin, kung ano yung constitutional powers vested in you, by of course the Constitution, kung ano yung limitations, yun lang, no? So hindi mo pwedeng sabihin, plenary yung powers, ibig sabihin, plenary rin ba yung pwede mong i-assume na power at plenary rin ba yung pwede mong pag-decidean? Hindi. At hindi mo pwedeng pag-decidean na hindi mo trabaho kung sinabi ng Constitution trabaho mo. Di ba? You cannot renege on your constitutional duty through a vote. You cannot. Wala pa ako nakitang ganyan. Pagbotohan natin na hindi ko na duty. Pwede ba yun? Hindi. Walang ganun. Kasi nga, ang sinabi ng Constitution, duty mo. At by the way, sino nagsabi nun? Ang nagsabi ng taong bayan. Because the reason why the Constitution is the highest law is because it's the only law na sinubject natin into a plebiscite.
Hindi yan, ang nagpasa niyan, taong bayan. Hindi yan nagpasa niyan, congressman. Hindi nagpasa niyan, Senado at Kongreso. Ang nagpasa niyan, taong bayan. So ang taong bayan nagsabi po sa inyo, trabaho nyo po yan. At hindi nyo pwedeng sabihin sa plenary, ayoko nang gawin yung trabaho ko. Hindi po pwede yun. Wala pong ganun. No? Hindi rin pwede sabihin ng Presidente ng Pilipinas dahil plenary ang powers niya pagdating sa pagiging Commander-in-Chief, sasabihin niya na, hindi na ako Commander-in-Chief, i-delegate ko na sa Senate President. Hindi rin pwede yun. Hindi rin pwede sabihin ng Supreme Court na magbobotohan yung 15 justices, sasabihin nila, hindi na po kami ang magdedesisyon ng mga kaso, ibibigay na po namin sa mga barangay kagawad. Hindi po pwede yun. Hindi nila pwede pagbotohan yun. Kasi nakalagay po sa Constitution, trabaho nila yun. Hindi mo pwedeng baguhin ang nasa Constitution through a mere vote by the plenary. Cannot be.